Pinagpala at masayang araw ng Panginoon po sa ating lahat. Naririto naman po tayo upang awitan at papurihan ang ating Diyos na buhay. Tayo po ay umawit na may galak, may saya at may tuwa, sapagkat sabi po sa awit 100, talata 4, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Tara na at atin siyang papurihan. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaro. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Minsan pa may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Minsan pa may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagbalat niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Yes, Lord. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
magsasaya sa piling mo. Buhay ka na, purihin ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad ko. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord, salamat Panginoon sa iyong pag-ibig at pagmamahal sa aming buhay. Purihin ka, O Diyos, dakilain ang iyong pangalan. Hallelujah. Yes, Lord. Patuloy po nating awitin at sambahin ang ating Diyos na buhay. Tunay ngang siya'y tapat sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon ng ating buhay. Wala siyang katulad, wala siyang kapantay. Sa langit at lupa at sa habang panahon, ang ngalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang ibang Panginoon. Panginoon, sa langit at lupa, sa habang panahon, ang ngalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang ibang Panginoon. Wala nang ibang, wala nang ibang Panginoon. Sa langit at lupa, sa habang panahon, ang ngalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang ibang Panginoon. Isang ba? Wala nang ibang Panginoon. Sa langit at lupa at sa habang panahon, ang ngalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang ibang Panginoon.
sa bawat umaga. Katapatan mo'y dakila, dapat kang dakila. Pag-ibig mo ay hindi nagmamahal, ang awa mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Katapatan mo'y dakila, dapat kang dakila. Yes, hallelujah. Pag-ibig mo ay hindi nagmamahal, ang awa mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Katapatan mo'y dakila, dapat kang dakila. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Katapatan mo'y dakila, dapat kang dakila. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Katapatan mo'y dakila, dapat kang dakila. Dapat kang dakila, dapat kang dakila. Ikilang-kilang Diyos, kibuti mo, Panginoon. Pag-ibig mo, Diyos, ito'y laging sariwa. Hallelujah. Puri ka. Dumako naman po tayo sa ating communion. Sabi po sa Roma 5, talatang 1 hanggang 2, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Si Hesukristo ay namatay alang-alang sa kaligtasan mo. Ang kailangan na lang nating gawin ay manampalataya at magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Manalangin po tayo. Bendisyonan niyo po, Panginoon, ang tinapay at laman ng sarong ito na sa aming pagkain at pag-inom ay kamta namin ang lahat ng benepisyong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap namin ang kaligtasan, kapatawaran, kapayapaan, kagalingan, kasaganaan at mayaman mong biyaya. Sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Hesus. Amen.
Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng saro. Dumako naman po tayo sa pagbibigay. Sabi po sa pangalawang Korinto, Kabanata 9, talatang 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Kapatid, kung ano ang iyong itinanim, siya rin ang iyong aanihin. At kung nais mo ang maraming pagpapala, damihan mo rin ang iyong pagtatanim. Magbigay ng bukal sa iyong puso, higit pa ang kayang ibigay ng Diyos sa mga taong taos-puso ang pagbibigay, kaya kanyang pasaganahin at ibigay ang higit pa sa pangangailangan mo. Kaya huwag kang matakot ipagkatiwala sa Kanya. Ang lahat mong kayamanan, kaya niya itong doblehin o triplehin. Magbigay po tayo. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offering sa mga accounts na makikita nyo sa inyong mga screen. God bless. Happy Lord's Day to everyone. Welcome to our online celebration and to our on-site celebration. Sa mga kapatid po namin na hindi po namin nakakasama tuwing linggo sa ating online celebration, at dito po tayo sa on-site celebration nagkakasama-sama, this church is giving you enough spiritual nourishment para sa inyo pong paglago sa ating spiritual na paglilingkod sa ating Panginoon. Maging tapat lang tayo sa pagsamba, sa pagsasama-sama po natin sa pagsamba tuwing gawain, tuwing linggo. And just observe yung ating ginagawang pagsamba, ang ating praise and worship. You participate ang pakikinig ng Word of God, ang ating pagko-communion, at ang ating paghahandog at pagbibigay ng ikapo. Gawin po natin yon ng mataimtim at gawin natin ng buong puso upang maging makabuluhan ang ating pagsasama-sama sa ating online worship celebration. This morning, I would like to share this topic entitled, Dealing with Discouragement. Meron po ba sa atin dito na may dinadalang mabigat na problema at sobrang nadi-discourage ka? Alam mo, ang problema minsan nasa nagdadala yan. May mga mabibigat na problema na magaan sa iba. Meron namang magagaang problema na mabigat sa iba. Nasa tao talaga, nasa nagdadala. Meron kang tatay, sabi sa mga anak, kapag hindi ako nakaligtas sa operasyong ito, kayo na ang bahala sa nanay niyo. Sumabot yung asawa, ay sus na damuhong ito kung kailan pito ng anak mo sa kapag-isip magpatuli. Mabigat na pagsubok pala yung sa tatay na yun. Ikaw, magpapatuloy ka rin ba? May pagsubok ka rin po ba? Sabi ni Habakuk, mga matay man ang aking mga alagang bakat kawan, wala mang anihin sa aking bukirin, magpupuri pa rin ako kay Yahweh, ang Diyos na aking kaligtasan. This is my topic about discouragement. It is not about problem, it is about discouragement that hits us when we have problems. Dealing with discouragement. All of us need a certain amount of courage to make it through this life. Lahat tayo nangangailangan ng tapang, lakas at tibay ng loob
para makasurvive sa pagharap sa buhay. Kailangan sa buhay ang buo at malakas na loob. Kay puhantaan kusugnin buot sa paghampang sa buhay na ini. Ilan ba sa atin ang nakakaranas ng salitang discouragement? Panghihinawa, pagkasira ng loob, panghihina ng kalooban. Discouragement is one that all of us have walked through at one time or another. Nasasapul din tayo. Tinatamaan din tayo ng discouragement. Yung puntong sabi mo, di ko na kaya, hindi ko na kaya. 3 things about discouragement. Una, discouragement is universal. It is found around the world. We all get discouraged. I do, you do. We all do. Discouragement is common, and because it is common, we do not realize how deadly it can be. Ang mabigat na pagsubok na dinaranas ninyo ay hindi bago sa iba. Lahat tayo dumadaan sa madulas na daan. Discouragement is recurring. You can get discouraged one day and overcome it, yet tomorrow, you're in the same boat again. Discouraged again. It's not just a one-time thing. Nauulit, bumabalik, nabwiltada. Parang pimples mo, bumabalik. Ka-overcome mo pa lang ng isa, nandiyan na naman yung isa. Stalker mo na ngayon. Discouragement is contagious. Nakatapon, nakakahawa. Other people are discouraged and see you get discouraged. And because you are discouraged, other people get discouraged. It turns into vicious cycle. Parang sakit na transferable. It goes through others. Kanina wala kang problema. Nakinig ka ng nakinig sa problema ng iba at mamaya-maya, problemado ka na. Ang discouragement, nakakahawa, nakatapon. Sa kababati mo, nin problema, sa iba, mamumroblema ka man. Sa kababati mo, san panluluya sa iba, makamati ka man nin panluya. Parang ang hit lang. Sa kauupod mo, kagagamit mo sa bado sa iba, taod-taod, may libintador ka naman. May puto ka naman. Sabi mo nga sa katabi mo, kung nakatapon lang kunta ang kagapuhan, ang kagayunan, tinapunan ko na sana ikaw. Sagutin mo naman, pwera tapon. Sa Bible, ang kadunungan, nan kamumungan, mao ang nakatapon, nakahawa. Ang kagapuhan at kagayunan, dalawang bagay lang yan. Kung hindi inborn, retokado. Kapag retokado, delikado. Meron kang nagpatangos ng ilong, nakabunggo, nakilmi, wala nakasulit. Yung discouragement, nakakahawa. Yung babae nga na magpapatihulog sa tulay, grabe yung kanyang discouragement sa buhay. Pinigilan ng mamang pulis. Sabi niya, magpahinuhod ka. Ayaw anay, pag lulumpat. Bation ko anay, ang problema mo. Ayaw na anay paglulukso sa tulay. Nagpahinuhod ang babae, inistoryahan ng pulis, ang mga problema niya. Taod-taod, sabay sinda, naglukso sa tulay. Nakakahawa. Sabi ng Bible, encourage one another day after day, as long as it is still called today. Hebrews 3:13. Magpakurusugan ka mo sa kada saro oro adlaw. Mao kay oro adlaw man nag-aabot ang rasyon nin mga pagsubok sa buhay. Discouragement can be devastating. But the good news is that discouragement can be overcome. Nakakasira pero kayang masawata. A story from the book of Nehemiah illustrates the danger of discouragement. Mula sa Babylonia, umuwi si Nehemiah kasama ang grupo ng mga Hudyo upang itayong muli ang muog ng lungsod na nawasak. They will rebuild the walls of Jerusalem. Kaya lang may mga kumukontra, may mga Sanbalat at Tobias na kumukontra sa kanila.
Ang daming nagkikriticize, ang daming tumutulig sa para lang hadlangan ang ginagawa nila. Let us pick up the story at that point. Now it came about that when Sanballat heard that we were rebuilding the wall, he became furious and very angry and mocked the Jews. He spoke in the presence of his brothers and the wealthy men of Samaria and said, "What are these feeble Jews doing? Are they going to restore it for themselves? Can they offer sacrifices? Can they finish in a day? Can they revive the stones from the dusty rubble, even the burned ones?" Now Tobiah the Ammonite was near him and said, "Even what they are building, if a fox should jump on it, he would break their stone wall down." Nehemiah 4:1-3. They were mocked and criticized. Tinuligsa, hinahamak sila. At dahil sa mga narinig nila, naapektuhan ang kalooban nila. Discouragement sets in sa puso, sa isipan ng mga Hudyong ito. Nakakaapekto talaga, kapatid, ang maririnig mo sa iba. Lalo kapag sinisiraan ka o ikaw ang pinag-uusapan nila, ikaw ang topic nila. Naranasan mo na bang pinag-uusapan ka ng iyong kapwa? Ikaw yung topic nila. Malain sa pamati at irestoryahan ang buhay sa may buhay. Pangit ang narinig ni Nehemiah. Grabe na pagtumus-tumus, pag-insulto, pagtutuligsa, panlalait, paninira, grabing paghamak at pagbabanta ang narinig nila. Dahil sa mga narinig nila, naapektuhan sila at ito na ang sumunod na lumabas sa bibig nila. The strength of the burden bearers is failing. Yet there is so much rubbish and we ourselves are unable to rebuild the wall. Our enemies said, they will not know or see until we come among them. Kill them and put a stop to their work. Nehemiah 4:10-11. From this passage of scriptures, I see 4 reasons that the people got discouraged. 4 reasons for discouragement to set in. 4 na dahilan ng discouragement. Una is fatigue. The first reason for discouragement is fatigue. Pagkahapo, pagkaramdam ng matinding pagkapagod. The people in Judah said, the strength of the laborers is giving out. Luyado na, diri na kaya, napapagal na, napapagod na. In other words, they had worked long hours over a long time and they were physically exhausted. They were just plain worn out physically and emotionally drained. Have you ever been tired? I mean really tired. Mga kapatid, nabuburn out tayo minsan sa mga madaming load at mga abalahin sa buhay. Mga dapat tapusin, mga dapat gawin. Nabuburn out tayo. Sometimes, the most spiritual thing to do is to sleep. Get some rest. You relax. Unwind. Take a nap. Then come back when you are refreshed. Napapagod tayo. When fatigue hits us, it hits us hard. Rest can do wonders for our bodies, for our soul, and for our spirit. Fatigue is the number 1 cause of discouragement. And often, it happens right in the middle of the job. It's so much discouraging. Sa kalagitnaan ng ginagawa mo, nakaramdam ka ng burnout, nakaramdam ka ng hapo, pagkapagod, ng fatigue. Nakaka-discourage talaga. So, unang dahilan ng discouragement is fatigue. Pangalawang dahilan ng discouragement is frustration. Frustration. Look at what our text says. There is so much rubbish.
there is so much rubbles. In other words, they are saying there is so much junk in the way that we cannot build the wall. There are so much rubbles, bricks, and debris. Ang daming kalat, hindi matapos-tapos, hindi maubos-ubos na kalat. That's very frustrating. That is so discouraging. What's the rubbish in your life? What rubbles do piles up in your life? What's the junk in your life? What is getting you frustrated? What's in the way that keeps you from your goals and your achievements? Ano po ba yung mga nagpa-pile up na mga rubbles sa buhay mo? Hindi matapos-tapos na labahin, hindi matapos-tapos na problema, hindi matapos-tapos na hugasan, hindi matapos-tapos na bayaran, hindi matapos-tapos na gagawin, tatrabahuin, proyekto, paperworks, hindi matapos-tapos na chismis, hindi matapos-tapos na issue, na diskusyon, hiriran, hindi matapos-tapos na pag-away-away, usud-usud na muruso, usud-usud na bayadan, usud-usud na utang, manlain-lain na pangangaipo, sunod-sunod na kawaraon, wara kwarta, wara bugas, wara isuruda, wara kape, wara gatas, wara asukar, wara asin. Hindi matapos-tapos na kawaraon. Kaya pag maluwas, mapasain ka, simbag mo mahanap sa wara. Nagpa-pile up, nagbatog, mayan ang istoryahan, taod-taod, nagsisinghalan, nakaka-frustrate. Minsan, ang mag-asawa, nagtatawagan ang shortcut sa daddy, de. Daddy yung tawagan, de. Mamaya, taod-taod, yung de, demonyo, tawag na. Ang isa naman, be, bislugan ko ikaw. It consumes your energy, nadidrain ka, napuprostrate ka, dahil sa mga nangyayari sa ating buhay. So, ang dahilan ng discouragement, una ay fatigue, pangalawa ay frustrations, pangatlo ay failure. Here is what the people said, we ourselves are unable to rebuild the wall. Di namon kaya itayong muli ang buhok. Cannot be. Masakiton, diri kaya. We cannot do it. It's impossible. It's foolish to try. We give up. Failure. They had talked themselves into failure. They were not going to try any harder. Diri naton kaya. Imposible. Masakit na. To no avail, useless. Balisin wala mangyayari. Sa ginihirimo ta, nauubos ang kumpiyansa. Because they had not finished the walls as quickly as they had hoped, they gave up. Their confidence went down the tubes. They lost heart and got discouraged. And they said, we cannot do it. So we were just not going to do it. Ayaw na lang, punduhon tala lang, di na natin ipagpadagos. Tama na, pundo na, pamurunay na. At yung pang-apat na dahilan kung bakit nagsiset-in ang discouragement, yung pang-apat ay fear, pagkatakot. In verse 11, ang sabi doon, our enemies said, kill them and put a stop to the work. They first criticized the Jews. Then they ridiculed them. Finally, they threatened them. So the wall builders got discouraged because of fear. Natakot sila. Ikaw kapatid, do you have fears? Do you have fears that are discouraging you right now? Fears that are preventing you from developing and growing? Ano bang ikinakatakot mo na nagpapahina ng kalooban mo? Ano ba yung mga takot mo sa buhay, mga alalahanin mo sa buhay? Takot ka ba sa kung anong sasabihin sa iyo ng mga tao? Do you fear criticism? Do you fear embarrassment? Are you afraid to take the big step?
to make a new change in your life? Takot kang mabigo? Takot kang masaktan, mawalan, iwanan? Takot kang mag-attempt ng malalaking bagay? Marami tayong kinakatakutan na nagpapahina sa ating kalooban. Fear always discourages you. But did you know that there are hundreds of times in the Bible that we are instructed not to fear? Maraming instruction ng Bible nagsasabi, huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alala. Here are few verses that talk about fear. Luke 12:7, the very hairs of your head are all numbered. Do not fear. You are more valuable than many sparrows. Isaiah 54 verse 4, fear not. You will not be put to shame, and do not feel humiliated, for you will not be disgraced. Isaiah 43 verse 5, do not fear, for I am with you. I will bring your offspring from the east and gather you from the west. Fear can lead to discouragement, but we are instructed not to fear. Huwag tayong matakot. Di natin kailangang matakot. Fear not, for I am with you, says the Lord. Tingnan natin yung 4 na paraan para ma-overcome natin ang discouragement. What are the 4 ways to overcome discouragement? Number 1 is reorganize. Reorganize. Look at what Nehemiah did after he heard that the people were discouraged. In Nehemiah 4:13, sabi niya, then I stationed men in the lowest parts of the space behind the wall, the exposed places, and I stationed the people in families with their swords, spears, and bows. Reorganize. Find a solution. Resolve the issue. Get the problem solved. Ilagay sa tamang posisyon ang lahat. Pakay-adon ang dapat pakay-adon. Pamutangon ang dapat pamutangon. Pamutanga ang trabaho mo. Pamutanga ang pag-eskwela mo. Pamutanga ang priority mo. Pamutanga ang paggastos mo, ang pag-budget mo. When you get discouraged, don't give up on your goals. Instead, figure out a way to get it done. Do not give up. Reorganize what you are doing. Was it wrong for the Jews to be building the wall? No. They needed protection. They needed to feel secured. They needed to feel a sense of accomplishment. They were halfway to the goal. Now they needed to keep going. Meron ka bang problema, kapatid? Let me encourage you. Don't give up. Keep on keeping on. Ituloy mo lang yung paglilingkod mo, yung ginagawa mong pagmamahal mo sa ating Panginoon. Ang mensahe sa iyo ng Panginoon, you re-evaluate where you are. Reorganize your time. Reorganize your life. Your schedule. Reorganize your goals. Reorganize your spending habit. Reorganize your budgeting. Your savings. Reorganize your communications, your relationship. Itama mo yung mga taong sasamahan mo. Itama mo yung buhay mo. Itama mo yung mga pakikitunguhan mo. Itama mo yung lugar na pinupuntahan mo. Reorganize your life. Hindi lahat sinasamahan. Meron kang dapat pahindian. Meron kang dapat talikuran. Meron kang dapat iwanan. Reorganize your life. Your relationship. Your time. Your priorities. Ano ba ang mga dapat alisin? Ano bang mga dapat isantabi? Ang mga dapat ng talikuran, putulin. Ano yung mga hindi makakatulong na dapat wag mo nang paglaanan ng panahon? Reorganize your finances and everything. Pangalawa, na makakatulong sa atin to combat discouragement. Pangalawa, realize that you are not alone. Realize that you are not alone. Station right people around you. Notice that Nehemiah posted the people by families. Sabi ng Bible, and I stationed the people in families. Station the people around you. People who will protect you. Your family is there to protect you. Who else?
your right friends, those right people, partners, mentors, models. Yung mga tamang tao na sasabihin yung kailangan mong marinig. Kahit masaktan ka, basta matuto ka. Station right people in your life. When one person in a family gets discouraged, other members can lift him up. We need someone to protect us. We need right people in our lives. Maraming Tobias at Sanballat sa paligid natin na may potential mag-isip ng masama sa iyo. Mag-isip ng masama, magbalak ng hindi maganda. Kainggitan ka, sirain ka, pag-interesan ka, lukuhin ka, ipahama ka, biktimahin ka. Alam mo yun, we have to get rid of those wrong people. Nehemiah wants his people to be on guard. Do not let them come near you. Dapat harayo pasinda. Dapat naiimod mo na. Ready ka na, gwardyado ka na. Draw a line hanggang saan lang sila. Hindi sila pwedeng lumapit sa iyo. Do not come within my territory. Do not come within my boundary, my limit. I station right people in families. Why in families? Get near those who cares. With those who really protect. Kaya lang may mga pamilya nga ngayon, minsan papahama ka pa ng kasama mo sa bahay. May taong nag-iisip ng hindi maganda. Sino ba talaga yung totoong pamilya? Yung totoong pamilya magmamalasakit sa iyo. Na magpo-protect sa iyo. Sasabihin kung ano yung mali, sasabihin ko yung tama. Yung mga tamang kaibigan, mga tamang tao sa buhay, yun ang magpoprotekta sa iyo. Magmamalasakit sa iyo, dadamay sa iyo. Mag-iisip ng ikabubuti mo, mag-iisip ng kapakanan mo. Pero yung mga taong adik, buang o kaya di matino ang pag-iisip. Sabi nga, kapag may alak, may balak. We need our fellow Christians to support each other and encourage each other. When I get down, you lift me up. When you get down, I lift you up. We need a support group. We need right people in our lives. Remember earlier in the sermon, we read in this verse, Hebrews 3:13, encourage one another day after day, as long as it is still called today. It is important to have other people in our lives in order to help us and encourage us. Pangatlo, kapatid, be ready to fight. Be ready to fight. Anong sabi ng Scripture? I stationed the people in families with their swords, spears, and bows. Why would he do this? Why would he have them carry their weapons with them? Because they needed to be ready to fight. Biro mo, nagtatrabaho sila, may mga armas na dala. They are ready to fight. Why swords, spears, and bows? May mga dala silang swords, spears, and bows. Ang mga yon ay mga long range or long distance weapon, yung sibat, pana, bows o palaso. Long distance weapon yon. Ibig sabihin, diri mo paparanihon sa imo ang kaaway mo. Diri ko ikaw paparanihon, harayo ka pa, may sasalubog na sa iyong pana at sibat. Yung sword is a short distance weapon. May maalidad magrane, taggain mo agad. Nakaalidad mag-friend request, nakaalidad mag-hi at mag-wave sa messenger, nakaalidad makuha number mo at nag-text ning kumusta ka. Huwag ka nang mag-reply ng huyu. Tagain mo agad. I-block mo agad. I-decline mo agad. Naghuhuyo pa lang. I-delete mo na agad. Lintik na huyo yan. Kundi hindi na kaabot yan. Unword na kumusta at ang sagot na huyo. Block mo na kagad. Wala nang huyo, wala nang huyo-huyo. Alam mo, marami mga taong ang bibiktima sa iyo. Tinarget ka na ng demonyo. Hindi titigil ang demonyo na hindi ka tatargeting muli. Ngayon pa lang, i-block mo na kagad. Huwag mo nang papalapitin, huwag mo nang hayaan to enter into your boundary. Ako nga, merong laging nag-chat sa akin dati.
nagte-text, nagchat-chat sa akin. Ang kulit. Kung sino daw ako, sino ka po? Sino ka po ba? Gusto kitang makilala. Text ng text sa akin, chat ng chat sa akin. Siguro ko, akala niya babae ako. Chat ng chat, nagte-text sa akin. Kung sino raw ako, taga-saan ako. Sinagot ko, nireply ko siya. Ang sabi ko, ako po si Policarpia Santa Purisima, 75 years old, never been kissed, never been touched. Hindi na po siya nag-reply. The Bible teaches us that we who are Christians are in a spiritual battle. We are in a battle. Madaming mga demonyo sa paligid natin, mga taong padala ng kaaway sa paligid natin para biktimahin tayo, para ibagsak tayo. Alam mo yung sinasabi ko. Alam mo yung sinasabi ko. At kailangang maging maingat tayo. Kailangang alam mo yung gagawin mo. We are in a spiritual conflict, fighting with negative forces. The Bible says that the devil is the accuser of Christians. He loves to get us down. Ang gusto sa demonyo, mapahama ka, madown ka, rauton ang testimony mo. Gapusin kang muli sa dating kalagayan mo. Kapatid, never again. Never again. Ang demonyo, he loves to see us discouraged because he knows that a discouraged Christian has a limited potential. Aram sa demonyo na kapag discouraged ka, manu-neutralize ka niya. He knows that when we are down, our effectiveness is neutralized. So he will do everything he can to discourage us. Resist all the deceptions and lies of the devil. In James chapter 4 verse 7, ang sabi ni Apostol Santiago, submit therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Draw near to God and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Kailangan nating i-resist ang kaaway. We have to resist the devil. Resist his negative thoughts. Resist his lies and deceptions. Resist getting discouraged. You do not have to be discouraged in life. It's your choice. Nasa pagpipili mo, kapatid. You may choose to give in or you may choose to give up. But great Christians simply refuse to be discouraged. Great Christians do not know how to quit. Hindi marunong mag-quit ang mga lingkod ng ating Panginoon na totoo. They never give up even when they are fatigued and frustrated. And they never give up even when they have failed and are fearful. Great Christians are ordinary people with extraordinary amount of persistence. They just hang in there and never give up. At pang-apat, mga kapatid, always remember the Lord. Always remember the Lord. Alalahanin natin laging ating Panginoon. Nehemiah told the people, remember the Lord who is great and awesome. Nehemiah 4 verse 14. Ano bang ibig sabihin ng remember the Lord? What does it mean to remember the Lord? It means to commit yourself to Him. It means to dedicate yourself to Him. It means to draw near to God. Kailangan nating i-commit ang ating buhay sa ating Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng pag-alala sa ating Panginoon, na inihahandog natin, i-commit natin ating mga sarili sa harap ng ating Panginoong Diyos. What specifically should you remember? Anong dapat nating alalahanin? Tatlong bagay, 3 things. First, remember God's goodness to you in the past. When you start thinking about all the good things that God has already done in your life, your spirit will be lifted. Dumudumon mo ang mga magagayo na ginibo na ni Lord sa imo. Ang mga answered prayers mo sa mga nakaagi na panahon. Ang mga blessings na hinaratag sa kagurangnan sa imo sa nakalipas na buhay. Do not let the burden of today cause you to forget the blessings of yesterday. Pangalawa,
Remember God's closeness in the present. Alalahanin mo ang pagiging malapit ng Panginoong Diyos sa atin ngayon. What is God doing in your life right now? He is with you. Whether you feel Him or not, He is there. Maramdaman man natin siya o hindi, kasama natin ang Panginoong kapatid. Kasama mo si Lord. Namamatian mo man siya o diri. Pananalig, hindi pakiramdam ang kanyang nais. Pangatlo kapatid, remember God's power for the future. He will give you the strength that you need. Bibigyan ka ng kalakasan ng Panginoon na kailangan mo. Ang Panginoon ang tumutulong sa mga nangangailangan ng tulong. Nagdadanon para sa pangangaipo mo sa aga, turog ka pa. Inpapamutang na niya ang blessings na marireceive mo. Kakaistorya na niya ang mga tao na mahatag pabor sa imo. Inhihipo na niya ang mga ma-promote sa imo. Ang mapahalangkaw sa sweldo mo. Turog ka pa, pero inpapatulubo na niya ang pananom mo. Siya nagsasaribo sa pasakay mo. Indududot ang mga bata mo. Inpapaisip sinmayad ang mga padaba mo. Siya ang madara nin parabakal sa tindahan mo. Siya ang masugo nin masakay sa tricycle mo. Mga makaraon sa karinderya mo. Mga mabarati sa pagtukdo mo. Mahulog sa cheque mo. Mapadara sa payout mo. Mahatag opportunities sa imo. Turog ka pa pero may mga tao na siya na kakaistorya na maprotekta sa imo. The Bible says, greater is He who is in you than he who is in this world. 1 John chapter 4 verse 4. Greater is Jesus who is in us. Dakilang Panginoon na kasama po natin. I like the way the Message Bible says it. Ang sabi sa Message Bible, my dear children, you come from God and you belong to God. You have already won a big victory over those false teachers. For the Spirit in you is far stronger than anything in the world. 1 John 4 verse 4. And then remember, your thoughts determine your feelings. Ang iniisip mo, mao ang nagdedetermine sa namamatian mo. Nakamati ka ng kaugmahan kasi nag-iisip ka nin maugma sa isip mo. Nakamati ka ng kaluyahan kasi ang iniisip mo kaluyahan. Nakamati ka aburido kasi ang isip mo aburido. If you feel discouraged, it's because you're thinking discouraging thoughts. If you want to feel encouraged instead, start thinking encouraging thoughts. God wants us to be encouraged, not discouraged. That's why the Bible says, encourage one another day after day, as long as it is still called today. Hebrews 3 verse 13. Sana po tayo po ay napagpala sa mensahe ngayong araw na ito. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Tayo po ay magsitayo at ako po ay magdideklara ng pagpapala ng ating Panginoon. Ang kapayapaan ng Diyos ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas na pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumali sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buglingong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day po sa ating lahat. God bless you. God bless you.